believer of Christ. Ito yung kanyang komento. At nako, ang Diyos gumawa pero bawal tayo gumawa. Exodo 20. Dito naman tayo kay Charia F. Kimson. Bawal naman talaga gumawa ng rebulto para sambahin at bagong tipan na po tayo, hindi na luma po. Mali ka pa rin. Kung meron akong mababasa na ikaw at ako pinagbawalan gawa ng imahin, anib ako sa inyong sikta. Pero ito lang talaga ang aking friendly response po sa inyo, no? Ito nga ang aking friendly response. Bakit hindi kayo naaasar sa rebulto ni Rizal? Tao ang gumawa dyan eh. May mga sculptor. Bakit ang rebulto sa simbahang Katoliko lang kayo asar na asar, atat na atat at galit na galit, pinagbabasag pa? Bakit yung rebulto ni Jose Rizal? Hindi. Wala kayong planong basagin. Subukan nga ninyong puntahan doon sa plaza yung rebulto ni Rizal. Baka hahabulin kayo ng gobyerno kung subukan yung basagin. Kasi nga, ito nga, sabi nung isa na si Charia F. Para sambahin daw. Kung ang paggawa ng rebulto, ang purpose para sambahin, bawal talaga yan. Pero ang aming rebulto pong ginawa, no? Ginawa po yan hindi para sambahin. To clarify the issue ba, hindi para sambahin, kundi paalaala lang po yan. Katulad sa paggawa ng rebulto ni Jose Rizal ay isang paalaala sa atin kung paano namuhay ang bayaning katulad niya sa mundo. Gayon rin ang mga imahe ng mga santo. Hindi ito mga Diyos-Diyosan. Bagkus nagsisilbing magandang paalaala ng tunay na pagmamahal at pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Visual aid ba sa English? Visual aid. At saka kung makita mo ang rebulto, halimbawa rebulto ni San Jose, maalala mo na ito pala si San Jose, no? Siya pala ang foster father ni Jesus Christ, the protector. At syempre, si San Jose isinilang, nakita talaga yan. May mga gifted na sculpture talaga ang gumagawa. No? Either hammering or molding. Ayan yung mga kapatid. May gifted talaga.